Ha 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 di. I can't stop laughing. Ang laki ng block eye ni Kiefer. Nagsisimula na ako ng mamangha kay JJ. Halos lahat ata kami nabigla sa ginawa niya. CJ, huwag kang tumigil. Lalagyan din kita nito. Pagbabanta niya sa akin. I can't stop. Kasalanan naman kasi niya. Ipasok daw ba yung kamay sa shirt nung isa? Automatic na nagwala si Jay at sinuntok siya. Akala nga namin hindi na siya makakabangon dun sa suntok. Namumula rin si Jay nung time na yun, sa galit or sa kahihiyan siguro. But I'll admit it, hindi ko nagustuhan ang ginawa ng paghalik ni Kiefer sa kanya. There's a part of me that want to stop them. I also feel something weird inside the chest. I don't know what it is but I don't like it. I don't want to feel it again. It's not normal. I look at Kiefer who's currently pressing an ice bag in his eyes. Kahit hindi sa akin nangyari, ramdam ko yung sakit. Napansin kong bahagya siya nang umiti. Why are you smiling? I asks him. Because of Aris. He keeps surprising me. He answered. Lagi siya nang naliligayahan sa pang-iinis kay Aris. Patol naman ang patol yung isa. Tusa, childish. Akala ko kasi nasarapan ka sa ginawa mo kay Jay. Pang-aasar ko. Agad na nawala ang ngiti niya at nagsalubong ang kilay. Sige. Iniinis ko lang si Aris kaya ko ginawa yun. Depensa niya habang namumula. Natawa na naman ako dahil sa itsura niya. Ha 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 ha. Kaasar. Tumigil din ako at muling humarap sa kanya. Inabutan ko siya ng stick ng sigarilyo. Tinanggap niya yun at agad na sinindihan. Yup, we do smoke. We already stopped a few months ago but because of stress, parang kusa nang hinanap ng katawan namin ang sigarilyo. What now? You're done with your test. Magsisimula na ba yung plano? I asks. He chuckled. Yeah. I can't wait anymore. Ano kaya nang gagawin ni Aris kapag umiyak si JJ sa sakit? I frowned and looked at him in disbelief. Are you planning to hurt Jay? He arched a brow. Well, yeah. Physically and emotionally. Depends on the situation. Ever do I feel this? There it is again. May isang bahagi ko na gusto lang tumanggi. I'm not supposed to feel this. Is there anything bothering you? He asks me. I shook his head. Maybe I'm just concerned because Jay is a woman. Yeah. It is because she's a woman. That's all. Ubo-ubo, arg. Ang sakit ng lalamunan ko. Ang sakit din ng ulo ko. Isama pa yung bigat ng katawan ko. May trangkaso na ata ako. Ngayon pa ako nagkasakit. Exam pa naman. Asar. Kasalanan tong lahat ng iced tea na nilaklak ko kagabi. Habang nagre-review, naghanda ako ng isang damakmak na kutkutin at isang pitchel ng inumin tadtad ng yelo. Nagpuyat ako ng husto para lang makapagsunog ng kilay. Sinungaling. Hay. Yung totoo, napuyat ako sa kakaisip sa ginawa ni Kiefer sa akin. Hanggang ngayon nangingilabot ako. Kingi na lang. Pero masarap. Oo ay. Hindi. Hindi. My goodness. Pistitong bulate sa utak ko. Pagpasok sa room. Tumahimik ang buong section, hindi ko na sila tinignan. Ang bigat kasi ng ulo ko para tignan pa sila. Sniff sniff, may sipon pa. Bad trip naman. Jay. Okay ka lang? Tanong ni Sin sakin at sinalat ang noo ko. Mainit ka. Uminom ka na ba ng gamot? Nagnod lang ako. Feeling ko kapag nagsalita ako, mabibiyak yung lalamunan ko. Ang pero totoo. Masakit kasi talaga. Tinignan ko yung oras sa cellphone ko. 8:45 ang palang. Maaga pa pala ako para sa exam, 9:30 ang start. Buti na lang half day lang kami ngayon. Lahat kasi ng subject 300 items exam na lang. Good luck. Kung may maisagot ako. Naisip kong pumunta muna sa banyo. Maaga pa naman eh. Jay. Aano ka?
Tanong ulit ni Sin, masyado ng concern sa akin ang bata ng to, iya lang, pilit kong sagot. Arf! Ang sakit talaga. Naglakad na ako, kahit halos wala akong makita. Pagdating, hindi ko na pinansin kung may tao. Basta alam ko lang, kailangan ko nang maghimalamos. Tinignan ko yung sarili ko sa salamin. Ang tsaka. Namumula yung ilong ko at mata ko. Tapos ang putla ng labi ko. Jay. Napalingon ako sa tumawag sa akin. Si Rocky pala. Okay ka lang? Lumapit siya at hinipo ang noo ko. Ang init mo. Nagpunta ka na ng klinik. Umiling lang ako. Hindi pwede, may exam ngayon. Pero uminom ka na ng gamot? Tanong niya ulit. Tumango lang ako at nanguha ng tissue para punasan ang muka ko. Sandali nang tumahimik si Rocky at pinagmasdan ako. Nilingon ko siya. Bakit? Pilit kong tanong. Sakit. Aw. After nung gulo niyo ni Freya, kamusta ka? Matagal na kasi kita nang gusto ng kausapin. Busy lang ako sa practice ng tennis. Ayoko pa namang magsalita pero gusto ko talaga nang sagutin yung tanong ni Rocky. Hindi maganda di. Sabi na eh. Sabi niya at nag-finger snap. Kilala ko si Freya, alam kong babalikan ka niya sa maraming paraan. Nagnod lang ako na parang sang-ayon sa sinasabi niya. Kapag hindi siya nasiyahan, ulitin-ulit niya. Ginawa na niya sa akin yan. Akala ko tapos na yung away namin. Hindi pa pala. Dinamay pa niya si CE, pinadala niya sa section para lang makaganti sa akin. Paliwanag niya. Sininyasan ko siyang tumigil sa pagsasalita para sana tanungin yung sinabi niya tungkol kay Sin pero tuloy-tuloy pa rin siya. Tapos ito naman ang Aris walang ginawa at wala nang gagawin pa no may something sila ni Freya. Nahuli ko sila, bigla siya nang napahinto at napatakip sa bibig. Nanlaki ang mata ko dahil sa sinabi niya. May something si Freya at Aris? Kahit masakit ang lalamunan ko pinilit kong magsalita. Aanong something? Aano? Kailangan ko nang umalis. Sabi niya at akmang lalakad paalis. Agad kong hinawakan ang braso niya para pigilan siya. Rocky. Please. Sabi ko. Huminga ng malalim si Rocky at tinignan ang bawat cubicle. Walang tao kaya muli niya ako nang hinarap. Huwag mo na lang sabihin na sa akin galing to ah. Pakiusap niya. Nagnod naman ako at nag-sign of the cross sa tapat ng puso. Wala pa si Ella sa section noon. May party sa bahay ni Michael. Nakaibabaw si Aris kay Freya at pareho sila ng walang damit. Shoot! Ang hinala ko, ginagamit ni Freya ng pang-blackmail yun noon para masunod ang gusto niya. Hindi ko nga alam kung hanggang ngayon. Dagdag pa nito sa kinukwento. Puts pa. Kakaiba din tong si Rocky. Bagay talaga sila ni Sin, may pagkachismosa rin. Aano pala yung sinasabi mo na si Freya ang ubo dahilan kung bakit napunta si Sin sa tanong ko. Ang dami kong sinabi. Lalo ata nang sumakit lalamunan ko. Mukhang hindi pa sinasabi sa'yo ni Sin, second year kami noon, hinalikan niya ko. Nagalit si Freya sa akin kasi pala type niya si Si. Nag-away kami at gumawa siya ng paraan para magkahiwalay kami ni Si. Napagbintangan siyang nagnakaw. Paliwanag ni Rocky. Ha? Si Sin magnanakaw? Impossible. Alam ng karamihan na pakana ni Freya yun, pero syempre kasiraan pa rin kay Sin yun. Dagdag pa niya. Ayaw mag-process sa utak ko yung mga pinagsasabi ni Rocky. Dahil yata sa sakit ko. Feeling ko din, mas lalo pang lumala ang trangkaso ko. Bigla nang tumunog yung bell. Start na ng exam kaya nagmadali kami nang bumalik ni Rocky sa kanya-kanya ng room. Nakapwesto na lahat pagpasok ko. Naupo na rin ako at naglabas ng ballpen. Bad trip. Ang bigat talaga ng ulo ko. Pumasok na si Sir Alvin at pinaliwanag ang instruction. Pero wala ako nang maintindihan. Hanggang sa pinamigay na yung test paper. 6 pages for 300 item. Lumabas na si Sir Alvin. Wala yata siyang pakialam kung magkopyahan kami. Pilit ko nang sinagutan yung tanong. Hanggang sa nakaramdam ako ng sakit ng ulo at parang inaanto. Hindi naman siguro masama kung dudukdok ako kahit sandali. Ginawa ko nga at sandali nang pumikit.
Nagtuloy na ata yung lagnat na pinipigilan ko. Wala nang epekto yung gamot na ininom ko kanina sa bahay. Parang gusto ko na tuloy umuwi, Jay. Boses ni Sin, sandali lang. Papahinga lang ako. Jay. Uwian na. Boses naman ni David. Para 1 minuto pa lang ako nang nakapikit, uwian na agad. Patawa. 1 minute na lang. Jay. Sa inyo ka na matulog. Boses naman ni Calix. Istorbo naman tong mga to eh. Tumayo ka na dyan. Boses naman ni Yuri. Maya-maya na. On the count of 3. Kapag hindi ka pa tumayo, hahalikan kita. Boses ni Kiefer. Ano daw? 1. Ayoko pa nga. 2. Kulit naman eh. 3. Eto na nga. Sagot ko at pilit bumangon pero nakapikit pa rin ako. Open your eyes. Utos ni Kiefer. Hindi ko siya sinunod. Gusto ko pa ring pumikit eh. Inaantok talaga ako. Maybe you really want me to kiss you, do you? Pagkasabi ni Kiefer, agad kong dinalat ang mata ko. Medyo blurred pero kusa ding nag-adjust ang paningin ko. Nakasmirk ang Kiefer at nakapoker face lang si Yuri sa harap ko. Tinignan ko sila ng masama. Binaba ko yung tingin sa table ko. Yung test paper. Wala. Tinignan ko yung ilalim ng table ko pero wala. Ano hinahanap mo, Jay? Tanong ni Sin, ay yung test paper ko. Sagot ko. If. Hirap naman magsalita. Pinasa ko na kay Sir Alvin kanina pa. Sabi ni Kiefer. What the hell? Iha. Hindi pwede. Wala pa akong sagot. Maiyak-iyak kong sabi. Tenjining. Hirap na nga yung lalamunan ko tapos mangyayari pa to na ipasa na. Wala ka nang magagawa. Sabi ni Yuri. Kusang bumagsak ang ulo ko sa lamesa. Nabigla sila pero hindi ko pinansin yun. Masakit pero mas masakit ang utak ko. Idamay pa yung sakit ng kalooban ko. 1 minute lang ako nang pumikit eh. Tapos uwian na. Feeling ko November 1 ngayon o kaya Semana Santa. Sobrang lungkot kasi ng oras sa school. Ganto ata talaga after ng exam ilang araw ng ganito. Pero wala nang mas lulungkot sa akin. Yung pighati na nararamdaman ko, hindi mapapalitan ng kahit ano. Naiiyak ako. Wag mo isipin yon, mahal ka nun. Sabi ni Sin, tinignan ko siya ng masama. Mahal ako ng test paper ko? Inis na tanong ko. Umiti lang ang luko at nag-peace sign impacto. Hindi obra sa akin yan. Nakakainis naman kasi. Wala man lang gumising sa akin bago ipasa yung test paper. Ginising nila ko nung uwian na. Naiiyak talaga ko. Sobra-sobra ng kahihiyan ang mangyayari sa akin ito. Sana kasi wag na nilang ipaskil yung grade. Bad trip. Jay, tawag ni Sin, gusto mo ng pancakes? Pancakes? Meron ka dyan? Tanong ko. Meron. Kaya lang ganito. Sabi niya at inilabas ang 2 box ng pancake mixture. Napangiwi ako. Makakain kaya namin yung pancake na yan ng hindi luto. Nice. Lakas ng loob mo mag-alok, hindi naman pala luto. Di iluto. Saan napatigil ako. Meron nga pala ng electric frying pan dito. Tumayo ako at pumunta sa likod. Sinilip-silip ko yung nasa likod ng yero, plywood at mga karton. Kaya lang hindi ko makita. Sa inis ko, pinagtatanggal ko na lang at inihagis sa kung saan. Lumipad ang alikabok, dahilan para magtayuan ang mga ulupong. Ubo Jay. Maalikabok. Ano ba yan? Ubo-ubo Jay. Itigil mo nga yan. Hindi ko sila pinansin at tinuloy ko lang ang pag-alis ng mga kahon. Sa inis ng mga ulupong lumabas na lang sila at ilan lang kaming natira. Eto di. Sabi ko at kinuha ang electric frying pan. Nakabox pa yon, mukhang minsan lang nagamit. Bakit ba sila may ganito? Yehey! Makakapagluto na tayo. Sabi ni Sin habang pumapalakpak. Nilabas ko yun sa kahon at sinipat-sipat. Matino pa, pwede pa. Hanap kasaksakan. Utos ko. Naghanap naman ang luko at nakatagpo sa harap. Sa tabi ng blackboard.
Isasaksak ko na sana yung plug nang meron ako ng maalala. Hindi pa nahahalo yung pancake mixture. Paano pala natin lulutuin yan? Walang mangkok sa katubig, pati na rin panghalo. Hindi sumagot ang Sin, kinuha lang nito ang bag at inilabas ang mga laman. May mangkok, itlog, mixer at 1.5 batif ng tubig. Nice tea. Bulong ko. San mo naman nakuha yung mga yan? Tanong ko sa kanya. Sa bahay. Sagot niya habang binubuksan ang pancake mixture. Hindi naman nagalit nanay mo nung dalin mo yan? Umiling siya. Hindi naman nila alam. Ano yan? Inumit mo. Parang ni. Tinignan ko lang siya habang hinahalo ang mixture. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Rocky sakin. Yung napagbintangan si Sin, hindi ko naman siya pinag-iisipan ng masama. Hindi rin nagbago tingin ko sa kanya. Iniisip ko lang kung bakit hindi niya sinabi sakin ang totoo. Ete, ano yan? Tanong ni Eren habang nakikiusyoso sa ginagawa ni Sin, pench ako. Takaw nito. Hindi pa kaya luto. CJ. Ayan kainin mo na. Sabi ko at pilit iniabot sa kanya ang mangkok. Pag naluto syempre. Sagot niya sakin. Napansin ko ang pagtawa ni Sin sakin. Bakit? Tanong ko. Sungit mo kasi. Kanina ka pa nang aaway. Sagot niya. Inirapan ko na lang siya. Talaga nang masungit ako. Inihahanda ko na yung sarili ko sa kahihiyan. Pumasok na sa loob yung ibang ulupong at lumapit na rin sa ginagawa ni Sidzian na yung mga patay gutom. Ano yan? Pench kami. Pench tea. Bulag ata tong mga to nakita ng hinahalo pa lang. Kukuhanin ko sana yung mangkok para isubsob sa mga muka nila pero inilayo na ni Sin. Magsusungit ka naman. Paano nang hindi magsusungit, bulag ata yung mga yan. Hinahalo pa lang Nagtawanan naman ang mga ulupong. Sungit mo, Jay. Meron ka no? Tanong ni Kit. Pinandilatan ko siya ng mata. Meron. Gusto mo sampal ko sa'yo pasador ko. Agad na naglayuan ang mga luko. Natakot ata sa banta ko. Wala ako ng dalaw. Yung exam lang talaga ang dahilan ng pagsusungit ko. Tapos na, sabi ni Sin at inabot sakin ang mangkok. Sinaksak ko na yung electric frying pan. Pero parang may kulang. Tinignan ko si Sin, sabihin mo saking may chance ka dyan. Bahagyang tumawa ang Sin at may kinuha sa bag inabot niya sakin ang hinihingi ko. Dahil alam kong patay gutom ang mga ulupong na to niliitan ko lang ang pancakes. Inabutan ako ng paper plate ni Sin, dyan mo lagay. Sabi niya at naglabas ng chocolate syrup. Kompleto. Panalo ang batang to matapos magluto, sobra pa sa ini-expect ko yung naluto naming pancakes. Maliliit nga lang. Luto na, sabi ko at ibinaba sa harap ni Sin ang plato na puno ng pancakes. Yehey! Agad na naglapitan ang mga ulupong. Nanguha na ako ng akin at umalis sa puder nila. Nakita ko pa si Kiefer at Yuri na nakatingin sa akin. Si Yuri lang talaga yung tinignan ko. Hindi ako makatingin kay Kiefer, nag-iinit ulo ko. Naupo na ako sa pwesto ko at tahimik na kumain. Nakakabawas din pala ng inis ang pancakes. Huling kagat na ako ng pancake nang bigla na lang pumasok yung isang classmate namin. Humahangos ito at humarap sa amin. Inakapaskil na yung grades. Napatigil ako. Eto na. Eto na talaga. Pero hindi ako makagalaw. I'm not ready for this shit. Akala ko handa na ako, hindi pa pala. Nag-umpisa nang maglakad palabas ang mga patay gutom na ulupong. Pero ako, eto pa rin. Nakatanga sa kung saan. Hindi mo titignan grade mo? Tanong sa akin ni Kit. Kung gusto ko tignan ang grade ko, kanina pa ako umalis at dahil andito ko, malamang hindi. Pagtataray ko. Tinawanan lang ako ng Kit bago umalis sa harap ko. Impakto. Huhuhuhu. Nagsusumamo ang kalooban ko. Wala na akong mukhang ihaharap sa school. May humawak sa braso ko at pilit ako itinayo. Si Kiefer. Na naman? Ano na naman ang kailangan nito? Ano naman bang, just shut up? Sigaw niya sa akin. Natahimik naman ako. Kinalagkad niya akong pilit papunta sa main building.
Sa harap ng bulletin board kung saan nagkakagulo ang mga estudyante. Ayoko dito. Pilit kong hinatak ang braso ko. Kiethe. Stop it. Sigaw ulit niya sa akin. Ikaw na lang tumingin ng grade, wag mo na akong isama. Andito ka na. Tignan mo na. Nakipagsiksik ang pilit si Kiefer habang hatak-hatak pa rin ako. Kaya lang sa dami ng tao, hindi kami makalapit. TSF, Galit niyang sigaw. Kusang nahawi ang mga tao at nagbigay ng daan. Nice! Bayusa din pala tong ulupong na to, lumapit kami sa buletin at hinanap ang list ng section dahil nag-iisang babae, ayon nasa hulihan ang pangalan ko. Pero may mali. Jasper Jean Mariano 77.8 kinusot ko pa yung mata ko, baka na malikmata lang ako. Sinundan ko din ng daliri yung guhit. Baka kasi sa ibang pangalan talaga nakatapat yung 77.8 na mali lang ako ng tingin. 77.8 talaga. Anong nangyari? Bakit ganito ito? Baka naman typo lang. Baka naman naluto yung utak ko nung nilalagnat ako. Imagination lang to, tinignan ko yung ibang grade. Nakakaawa naman tong mga bata na to. Puro pasang awa. Pinilit maging 75. Meron naman ang naligaw na line of 8 pero ilan-ilan lang. At merong nakakaangat sa lahat, na iba na nagsabi ng kwak-kwak. Yuri Hanamichi, 79.9 yayamanin. Germs lang. Tili-tilino rin pala tong lalaki na to, naningin pa ako ng iba at parang kusang nahanap ng mata ko yung pangalan ni Kiefer. Mark Kiefer Watson, 79.8 ito pa isang germs. Ang tatalino. Paano sila nagkaroon ng grade na ganito? Hinanap ko yung pangalan ni Sin Peralta 75.4, kailangan kong makausap ang batang to. Parang pinilit lang ipasa yung grade niya. Ano ba yan? Binalikan ko na ulit yung pangalan ko. 77.8 talaga. Ito na talaga yung grade ko. What is happening in this world? Tumingin ako sa likod para harapin si Kiefer pero wala siya. Nagkukumpulan na ulit yung 8 estudyante at nag-uunahan na makalapit sa buletin. Umalis na ako bago pa ako mapisa dahil sa kakagit-git nila. Hinanap ko ng pilit si Kiefer. Kailangan ko siya ng makausap. Siya nagpasa ng papel ko kay Sir Alvin. Baka may napansin siya doon kahit kaunti. Kasi wala talaga akong naisagot nung araw ng exam, nakatulog nga ako. Kaya paano naging 77.8 ang grade ko? Nakita si Sin na nakatayo at may hawak na handbag. Lumapit ako sa kanya para sana tanungin si Kiefer pero agaw pansin sa mata yung bag na hawak niya. Nagbago ka na ba ng hilig? Tanong ko habang nakaturo sa hawak niya. Ha? Hindi ah. May nag-abot sa akin kanina habang nakikisiksik ako. Paliwanag niya. Nag-abot? Sino na namang, kuya? Bag ko yan. Sabi ng kung sinong babae habang nakaturo sa bag na hawak ni Sin, inabot ni Sin yun. Hindi ko naman inaangkin. Sabi niya. Kinuha ng babae yun at umalis na. Tignan mo. Hindi man lang nagpasalamat, sabi ko kay Si. Nagkibit balikat na lang siya at lumakad pabalik sa room. Sumunod naman ako. Baka andun si Kiefer kumag. Kaya lang hindi pa kami nakakalayo ng may humawak sa balikat ni Sin, siya ba? Sabi nung lalaki nang humawak kay Si. Siya yun. Siya yung nagnakaw. Sagot ng isang babae. Ito yung may-ari ng bag at anong ninakaw. Napatingin ako kay Sin na halatang walang alam sa nangyayari. Kahit ako naguguluhan din, naglapitan na yung ibang mga estudyante para makiusyoso. Ano bang sinasabi ng mga to, mahirap mapagbintangan. Alam ko dahil naranasan ko na yan. Pero ibang bintang yun at hindi bintang sa pagnanakaw. Sa lahat yata ng bintang ito ang nakakasira ng buhay ng tao. Kahit kasi lumabas na ang totoo, sira na ang pangalan ng madidikita ng salitang ito. Magnanakaw. Bata. Ilabas mo na yung pera ng girlfriend ko. Sabi nung lalaki. Hindi ko alam yung sinasabi mo di. Sagot ni Sin sa kanya. Hinawakan na nung lalaki ang kwelyo ni Sin kaya naalarma ako. Hoy! Hoy! Bitiwan mo nga si Sin. Sabi ko at agad na tinulak ang lalaki palayo kay Si. Huwag ka nga makialam dito, miss.
Ninakaw ng lalaki na yan ang pera ko. Bintang nung babae. Sigurado ka? May pruweba? Hamon ko. Siya lang humawak sa bag ko. Andun ka nga nung kinuha ko sa kanya, di ba? Pero may nag-abot lang sa kanya ng bag mo. Sinungaling. Ano daw? Sinabihan ba niya ako ng sinungaling? Aba, lintik na babaeng to. Makasinungaling ka. Lamutakin ko kaya bunganga mo. Banta ko sa babae. Pinandilatan niya ako ng mata. Di lamutakin mo. Mayabang niya ng sagot sakin. Aba talaga nang. Lalapit na sana ko sa kanya para gawin yung banta ko pero hinawakan ako ni Sin J. Huwag mo nang patulan. Bitiwan mo ko. Dapat dito sinasampal. Maldita! Sabi ko habang pilit inaabot yung babae. Ayaw naman lumapit nung isa. Natatakot din yata, kunyari pang matapang. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Aris mula sa kumpulan ng mga estudyante. Alam kong siya yun. Boses pa lang. Ito kasing lalaki na to. Ninakaw niya yung pera ko sa bag ayaw naman niya nang wala nga siyang ninanakaw. Putol ko sa sinasabi niya. Bakit nakita mo ba? Mataray na tanong sa akin nung babae. Ikaw, nakita mo? Balik kong pagtataray sa kanya. Sa akin ka pa talaga nagmaldita. Impakta ng to, o SMV. Sin, ginawa mo na naman? Shit! Bakit ngayon pa lumitaw ang babaeng to? Mahilig talaga ng manira ng buhay ang Freya nang to tinignan ko siya ng masama. O wala akong ginawad. Sagot ni Sin sa kanya. Itinago ko si sa likod ko. Kahit hindi ko siya nakikita alam kong natatakot siya. Minsan ka nang nagnakaw sa section natin dati. Inulit mo naman. Dagdag pa ni Freya. Tang na. Huwag ka na magsalita. Hindi ka nakakatulong. Magnanakaw ka pala talaga eh. Sigaw nung lalaki nang humawak kay si kanina. Sasagutin ko sana siya pero may kamay na humawak sa kwelyo niya. Kamay ni Eren. Isa pang buka ng bibig mo. Bubutasin ko lalamunan mo. Banta ni Eren sa lalaki. Naramdaman ko din na may ibang tao sa likod at tabi ko. Hindi ko nasasabihin, ramdam ko ora nila. Sila lang ata ang meron ito. Totoo ba yun? Maotoridad na tanong ni Yuri. Hindi. Walang ninakaw si Sin, hindi rin niya kailangan ng magnakaw. Sabi ni Yuri dun sa babae. Siya lang ang humawak sa bag ko. May pera dito, ako at boyfriend ko lang ang nakakaalam nun. Pagpipilit nung babae. Baka naman boyfriend mo nanguha. Sabi ni Kit. Baka nga. Agad na tumingin ng masama yung lalaki ng hawak ni Eren kay Kit. Siya nga pala yung boyfriend. Impossible. Siya yun at alam kong siya yun. Pilit pa rin niya. Nababanas na talaga ko sa babae na to pasampal lang. Isa lang. Hahaba lang ang usapan na to magkano ba ang nawala sa'yo, miss? Biglang singit ni Michael sa usapan. 20,000, sagot nung babae. Bakit naman nagdadala ng ganun kalaki tong babae na to? Kinuha ni Michael ang wallet niya at dumukot ng pera. Inabot niya sa babae. 25,000 yan. Dinagdagan ko na, danyos para sa perwisyo. Sabi niya Michael. Tinanggap naman ng babae ng maldita yun at umalis na kasama ng boyfriend niya ng panis. Humarap sa amin si Michael at tinignan si Sin na nasa likod ko. Kung kailangan mo ng pera, manghingi ka sa nanay mo. Huwag kang magnakaw. Gago ka ah. Susugurin ko na siya nang may yumakap sa akin mula sa likod at pilit akong binitbit pabalik sa room namin. Bitiwan niyo ko. Sasapakin ko lang yun. Pagpupumiglas ko. Pagdating sa room, binitiwan na ako ng humawak sa akin. Si Yuri pala. Agad ako nang tumakbo palabas pero hinarangan nila yung pinto. Tumigil ka, Jay. Sigaw sa akin ni Yuri. Wala akong magawa. Hindi ako makalusot sa mga nakaharang sa pinto. Nakakainis. Arf. Sa sobrang inis ko, sinipa ko yung isa sa mga table at hinarap si Sin. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Galit na tanong ko. Nakayuko lang ang Sin at hindi nagsasalita. Si Kiefer ang nagsalita para sa kanya. Wala naman ang sasabihin si Sin sa'yo, wala naman siyang ninanakaw. Hindi yun.
Sagot ko sa kanya at muli ako nang humarap kay Sin. Bakit hindi mo sinabi sa akin na napagbintangan kang nagnanakaw kaya ka napunta sa section? Nagbuntong hininga ako. Ang sabi mo nagkagulo at sayo nagsimula kaya ka nilipat ka sa section, bakit kailangan mong magsinungaling? Kasi, natakot akong baka mag-iba tingin mo sa akin. Sagot ni Sin, hindi mo ba naisip na mas mag-iiba yung tingin ko sayo kapag Sigaw ni Yuri. Hindi mo sinabi ang totoo. Para mo na ring pina, Sigaw ulit ni Yuri. Tunayan na totoo yung sinasabi nila, galit na sigaw ni Yuri. Napatigil ako at salubong nakilay na tumingin kay Yuri. Hindi siya nagsalita pero yung mata niya lumilipat-lipat sa akin at kay Sin, hindi ko na gets yung ibig niyang sabihin. Pero tumingin pa rin ako kay Sin, pinupunasan niya yung mata niya at pilit tinatago ang muka. Umiiyak siya. Nawala yung inis na nararamdaman ko. Nagsisisi ako sa mga pinagsasasabi ko. Kung ano-ano kasi lumalabas sa bibig ko kapag nainis ako. Lumapit ako kay Sin at niyakap siya. Sorry. Hindi ko sinasadya ng magsalita ng ganun. Sorry. Sorry. Bumalik ng yakap si Sin, bigla siya nang umiyak ng malakas. Parang bata nang inaway ng kalaro. Iiyak mo lang yan. Andito lang ako. Sabi ko habang hinihimas ang likod niya. Kami, pagtatama ni Kiefer. Hindi ako ayun. Maniwala ka. Bulong ni Sin habang patuloy sa pagyak. Naniniwala ako sayo. Alam kong hindi mo gagawin yun. Hindi ako sanay na makita si Sin na ganito. Isa kasi siya sa nagbibigay buhay dito sa room. Mas mabuti kung iwi mo na si Si. Kami na lang bahala kung mausap sa mga teacher. Sabi ni Kiefer. Nagnod naman ako bilang pagsang-ayon. Tumahang pilit si Sin at inayos ang sarili. Kinuha ko yung bag naming dalawa at hinawakan siya sa braso. Malapit na kami sa main building nang napansin kong nakayuko siya. Hinawakan ko ang baba niya at pilit itulak pataas. Huwag kang yuyuko. Wala kang ginawa ng masama kaya hindi ka dapat mahiya. Sabi ko. Sige, sagot niya sa akin. Lakas loob kaming dumaan sa harap ng mga estudyante papunta sa gate. Pinagtitinginan nila si Sin at pagbubulungan. Crush ko pa naman siya. Magna pala. Grabe. Ang bata pa niya tapos ganun na yung ginagawa. Nakakahiya. Next time hawakan nyo ng mabuti mga bag nyo. Napakagat na lang ako sa ibabang labi ko. Baka kasi hindi na ako makapagpigil. Yung mga taong hindi naman alam yung tunay na nangyari pero kung makapanghusga wagas. Asar. JJ. Inasasaktan ako. Sabi ni Sin, napatingin ako sa kamay kong nakahawak sa braso niya. Humigpit yung hawak ko nang hindi ko namamalayan. Sa kanya ko tuloy nabunton inis ko. Sorry, sabi ko at binitiwan ang braso niya. Paglabas sa gate nagtawag agad kami ng taxi. Si Sin ang nagbigay ng address niya. Sa isang subdivision kami nagpunta. Huminto kami sa harap ng malaking bahay. Naknang. Yayamanin din pala ang batang to, Huwag mo sasabihin kila mama ko yung nangyari Pakiusap niya bago kami pumasok sa gate. CJ. Mas malaki yung bahay nila kila Aris. Ang lawak ng garahe at garden sa harap. Meron pang mini playground. Pagpasok sa loob, malaking hagdan ang bumungad sa akin. May babae ng pababa dito habang may kausap sa phone. Ma! Tawag ni Sin dito. Ito pala ang nanay niya. Ang bata tignan at mukhang kagalang-galang. Sumenyas ng isa sa daliri yung mama ni Si. Mukhang busy sa kausap niya. Pagkababa ng phone dun pa lang niya kami hinarap. Si anak. Bakit ang aga mo? Sabi nito at humalik sa pisngi ni Sin, Ma. Kasi hindi na natapos ni Si ang sasabihin. Tumunog kasi ang cellphone ng mama niya at may kinausap na naman. Tumingin lang sa akin si Si at nagpilit ng ngiti. Sa itsura ng mama niya, mukhang laging busy sa ibang bagay. Si. Kailangan ko nang umalis, may emergency sa ospital. Take care of yourself. Sabi ng mama niya at mabilis na naglakad palabas. Hindi ba ako exist? Hindi man lang ako napansin. Sorry, Jay. Hindi man lang kita napakilala. Okay lang. Mukhang busy mama mo.
Ano ba trabaho niya? Doctor. Pareho sila ni Papa. Nagnod lang ako. Nakarinig kami ng malakas na busina ng kotse sa labas. Dinaig pa yung busina ng 10-wheeler. Asan niya si Sin, sigaw ng kung sinong lalaki. Halata kay Sin ang takot niya nung marinig yung boses nung sumigaw. Sino yu, Sin? Sigaw na naman nung lalaki. Napatingin kami sa pinto, kung saan nakatayo ang isang lalaki na older version ni Sin, matangkad at natipuno, may kaunting balbas at may salamin. Agad itong lumapit kay Sin at kinwelyuhan. Tumawag sa akin si Michael. Ano na namang ginawa mo, school? Galit na tanong nito kay Si. Kay kuya. Inasasaktan ako. Kuya. Kaya pala parang older version niya. Talaga nang masasaktan ka sa akin. Banta nito. Lumapit na ako sa kanila at pilit inalis ang kamay nito sa kwelyo ni Sin. Sino ka naman? Tanong sa akin nito. Si classmate ko. Si JJT. Pakilala ni Sin, tinignan lang ako nito mula ulo hanggang paa. Makatingin naman to biglang tumunog ang cellphone nito at agad naman niyang sinagot. Sandali lang itong nagsalita at pagkatapos ay humarap naman sa amin. Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita. Banta nito habang dinuduro si Sidi, mabilis itong naglakad paalis. Grebe. Sobrang busy naman ng mga tao dito. Ganyan ba talaga kuya mo? Minsan. Buti nga wala si ate. Baka narindi ka sa bunganga nun kung andito yun. May kapatid pa siyang babae. Nice. Tara dun tayo sa kwarto ko. Naiingit ako. Gusto ko din ng kwarto kagaya kay Sin. Puro laruan at meron siyang Snorlax na malaki. Parang kwarto ng bata yung kwarto niya. Dapat dun na ako maghahapunan sa kanila. Kaya lang baka daw mag-away kami ng mga kapatid niya, kaya pinauwi na ako ni Si. Bakit pakiramdam ko hindi naasikaso ng maayos si Sin sa bahay nila? Sabi nga pala niya dati na busy yung mga tao sa kanila, kaya gusto niyang ipagbaon ko siya. Kiyate. Kawawang bata. Pagpasok sa room. Ang lungkot nila. Ang lungkot din ng aura. Lumabas na yung result, dapat nakaginhawa na sila pero wala akong madamang kaligayahan sa kanila. Siguro dahil kay Sin kaya sila ganyan. Ang lungkot kasi niya habang nakatingin sa bintana. Hi Si. Bati ko sa kanya habang nakangiti. Pilit na ngiti nga lang ang sinagot niya sa akin at binalik ang tingin sa bintana. Hindi pa naman ako sanay na makita siyang ganito. Nakakapanibago. Gusto mo ng pancakes? Meron ako dito. Luto natin? Alok ko sa kanya. Umiling lang ang Sin, bakit nakakahawa yung kalungkutan niya? Kaya siguro ang lungkot din ng mga classmate namin. Nahawa din sila dito sa kaharap ko. May kumalabit sa akin, kaya bahagya akong lumayo kay Si at tinignan kung sino yun. Si Kiefer Kumag, sinenyasan niya akong lumabas. Binaba ko sandali yung bag ko at sinundan siya sa labas. Nang medyo makalayo na kami dun palang niya ako kinausap. Hayaan mo muna si Sin, babalik din siya sa dati, hindi ko nga lang alam kung kailan. Sabi ni Kiefer habang nakapamulsa. Paano mo naman nasabi? Ganyan din siya dati nung dumating siya sa section namin. Huminga ako ng malalim at napayuko. Ayoko sana nang humingi ng tulong sa ulupong na to kaya lang kailangan eh. Meron ka bang 25,000 dyan? Makahulugan ang naging tingin sa akin ni Kiefer. Alam kong alam niya ang gagawin ko. Sigurado ka dyan sa balak mo? Tanong niya sa akin. Nagnod naman ako bilang sagot. You don't want to know who is the person behind this shit? Behind? Sinasabi niya bang set up yung nangyari kay Sin? Kung set up ngayon, sino nga ang may gawa? Sinasabi mo ba na, it was a frame up? Masyado nang obvious para sa akin. At ang lakas din ng loob ng babae, kahit wala naman siya ng proof. Explain niya. Tama nga. Parang ang tapang nga nung babae, kahit hindi naman talaga niya kayang patunayan. Anong balak mo? Meron ka na bang suspect? Tanong ko. If I tell you, are you willing to help me? Walang patumangga akong tumango sa kanya. Kahit ano gagawin ko matulungan lang si Sin. Hindi pala lahat, yung kaya ko lang. Alright. Kunin mo yung bag mo. We're leaving now. Sabi niya at lumakad paalis.
Hindi ko natanong kung bakit. Nakalayo na ang walang hiya. Bumalik ako sa room at kinuha yung bag ko. Ibinilin ko din si Sin kay David at Calix pati na rin kay Erin. Tumakbo ako palabas. Pilit kong hinanap si Kiefer pero hindi ko siya makita. Wala rin sa parking. Hindi kaya pinagtitripan lang ako noon? Kakahanap sa ulupong na yun. Hindi ko na malaya na nasa labas na pala ako ng school. Kaasar naman. Wala pa naman akong number nung mokong na yun. Beep-beep makabusina naman tuwagas. Tinignan ko yung kotseng palapit sa akin. Mustang. Yayamanin. Tumapat sa akin yun at bumaba yung bintana. Sakay ni. Utos ng driver na si Kiefer pala. Sa kanya to. Mayaman din pala ang ulupong na to. Sa bagay mukha naman talaga siya ng mayaman. Sumakay naman ako kagaya ng utos niya. Sa'yo to. Tanong ko sa kanya. Hindi. Napulot ko lang. Bored niyang sagot sa akin. Weh? Tiyasak, idiot. You think I'll drive this, if this is not mine? Malay ko naman kung hiniram mo lang o kaya karnap. Nasa itsura ko ba ang nanghihiram at karnapper? Wala. Pero malay ko pa rin. Kulit. Hindi why am I explaining to you? This is stupid. Sabi niya at nag-focus sa pag-drive. Buti naman napansin niya. Mukhang kami ng tanga sa pinagtatalunan namin. Bakit nga ba namin pinagtatalunan yun? Abnormal kasi. Pwede mo na ba sabihin yung suspect at yung plano mo? Panimula ko. I have two suspect. Freya Hidalgo and Michael Mitchell. Kung mapapansin mo, both person hates you at pwede nang si Sin ang ginamit nila para makaganti sa'yo. Paliwanag niya. Tama si Kiefer. May galit nga sa akin ang mga impakto na yun. Pero kung galit lang ang pag-uusapan, meron pang iba. They are not the only one who hates me. Aris and Ella too. Kiefer cleared his throat. Ella is out of the picture. Hindi niya kaya nang gawin yun. Pero galit din siya sa akin. Nakialam ako sa issue nila Mika and Calix, hindi niya kaya. Mariin niyang sabi. Hindi na ako nagsalita. Parang trigger ang pangalan ni Ella, kapag nabanggit nag-iiba na ang aura nitong si Kiefer. Paano yung plano mo? Pag-iba ko ng topic. Honestly, wala pa talaga pero mag-withdraw muna ako. You're asking for money. Ay, impakto ng to. Wala pa palang plano, basta na lang ako hinatak at inayang mag-ditch ng class. Ayos ka rin eh. Anong gagawin natin ngayon? I don't know. Yes, by the way, bakit mo naman nasabing galit sa'yo si Aris? Alam kong parang may something sa inyo, pero bakit kailangan niyang idamay si Sin? Tumingin ako sa labas ng bintana. Sasabihin ko bang dahil sa mga pinaggagawa ko dati? Hindi naman kami ganun ka-close para ikwento ko sa kanya ang talang buhay ko. Dahil dun sa video, sagot ko. Tama. Yun lang ang pinakahuling kinagalit niya sa akin. Anong video? Ipinaliwanag ko sa kanya yung ginawa kong pagkuha ng video sa CV ng babae. Sinabi ko din sa kanya na pinakita ko kay Aris yun pero sa halip na magalit kay Freya, sa akin siya nagalit. Wow! That's unfair. Komento niya. Tumango-tango naman ako. 'Di ba? May sumang-ayon sa akin. Unfair naman kasi talaga yung Aris na yun. Tapos iniyakan mo siya. Inihinto ni Kiefer ang kotse ng sinasakyan namin sa tapat ng isang bangko. Bumaba siya at dumiretso sa exit. Sandali lang siya at agad na bumalik. Inabot niya sa akin ang nangangapal na pera bago pa andarin ulit ang kotse. Grabe. Ang daming pera. Ano ba talaga ng balak mo dyan? Tanong niya sa akin. Ano nga ba? Ibabalik ko sana kay Michael. Kapag ginawa mo yun, para mo na ring inamin na si Sin nga ang nagnakaw. Ay shit! Hindi ko naisip yun. Takte. Hindi ko naisip yun. Tiyasak, stupid. Bulong ni Kiefer pero narinig ko pa rin. Inirapan ko na lang siya. Medyo tama kasi siya dun. Tahimik lang kami pareho. Hindi ko talaga alam kung saan patungo tong bayahe namin hanggang sa bigla na lang nag-u-turn ang hudas. Hindi ako naka-seatbelt.
Ayun, nasubsob ako sa bintana. Dahan-dahan naman. Sigaw ko sa kanya. I have an idea. Alam ko na kung saan natin pwedeng gamitin ang pera na yan. Abnormal tong animal na to, pwede naman yan ang sabihin sa akin ng mas maaga bago siya nag-U-turn basta. Sakit tuloy ng kanang pisngi ko. Have you seen Ella? I asked my classmate. Most of them shook their heads, but one of them mouthed teasy. Ang babaeng yun kasi, bigla-bigla na lang nawawala. Umupo na lang ako. Alangan namang puntahan ko siya dun, si hinang babae yun. Freya! Someone shouts. Napitingin ako sa pinto. Kung saan galing ang tumawag. It was Rocky, looking furiously at Freya. Oh! Freya answered boringly. If you're here because of the incident with Sin, you're barking at the wrong tree. Kung hindi ikaw, sinong may gawa nun? Galit na tanong ni Rocky. I don't know, Dee. Freya answered and looked at Michael. Nah. Not me. Mabilis na sagot ni Michael. Bigla na lang lumipat ang tingin nila ng tatlo sa akin. Seriously? Ako talaga? What? I asked them. Did you? Tanong sa akin ni Freya. I shook my head. I have no reason to do that. But you hate JJ. Pwede nang ginamit mo si Sin para makaganti sa kanya. Rocky said. Ye, hate Jay. Pero hindi ako gagamit ng iba para makaganti sa kanya. That was so amateur. Baka naman talagang ninakaw niya. Michael said. Nakakuha siya ng matalim na tingin kay Rocky. Hindi yun magagawa ni Si. Eddie hindi di. Sagot ni Michael. I have no idea what is really going on kung frame up or set up nga yung nangyari dun sa Sin. Bakit naman gagawin sa kanya yun? Kapag nalaman ko nang may kinalaman kayo sa nangyari, humanda kayo sa akin. Banta ni Rocky at mabilis na nawala sa pangingin namin. Okay. Speak na. Kung sino may gawa nun. Amin din. Sigaw ni Freya at inikot ang tingin sa aming lahat pero sa akin din naman ang landing. Nilakas pa Kwari. Sa akin din naman ang bintanang. Wala talaga nang aamin kung wala naman talaga nang dapat aminin. Sabi ko at tumayo. Mabilis ako nang naglakad palabas ng room. Sakto naman ang pabalik si Ella kaya salubungan kami. Ninisian niya ako at ganun din ang ginawa ko sa kanya. Tara sa rooftop, aya ko. Nagnod naman siya at sumunod sa akin papunta ng rooftop. Wala nang ibang tao dito. Mainit kasi at walang pupwestuhan para pagtambayan. Aano tayo dito? Ella asked me. Bakit mo ginawa yun? Mahinahon ang tanong ko sa kanya. Ginawa ang alin? Inosente niya ang tanong. You can't fool me, Ella. Bago naging tayo, sinabi ko na sa'yo na lagi kita nang inoobserbahan. Alam ko kapag may ginawa ka na labag sa loob mo. Nawala ang ngiti niya sa labi at lumapit sa fences na harang sa paligid ng rooftop. Lumapit ako sa kanya at mula dito kita nang kita namin ang room ng Section 80. I hate your cousin. Hindi na nakikinig sa akin si Mika dahil sa kanya. Although I'm happy for her, I still hate the fact that she did not listen to me. Explain niya. Bakit mo dinama yung Sin? Akala ko friend mo siya dati. Aaminin ko, nami-miss ko yung mga dati kong kaibigan sa Section A. Sin is one of them, hindi na niya ako masyado nang binabati. Maybe because of me or the incident happened between me and Kiefer. Sana ngayon lang yung reason, pero nung dumating si Jay naging close sila agad. Alam kong maapektuhan ng husto si Jay kapag si Si ang ginamit ko. Inakbayan ko siya at sinandal ang ulo niya sa balikat ko. Kahit hindi niya aminin alam kong nagsiselos siya. Nasanay siya sa atensyon ng Section isa kanya dati pero lahat ng yun na kay JJ na ngayon. Bitiwan mo ko. Sasapakin ko talaga yan. Sigaw ko habang nagpupumigla sa pagkakahawak sa akin ni Kiefer. Would you please stop? Sigaw naman sa akin ni Kiefer. Hindi ako titigil. Tingin mo maayos to sa pagwawala mo? Hindi. Pero mawawala yung galit ko kapag nasapak ko yung babae na yan. Pilit akong kinaladkad pabalik at isinakay ni Kiefer sa kotse niya. Stay here. Ako na makikipag-usap. Sigaw niya sa akin at mabilis siya nang umalis.
Narinig kong tumunog ang kotse niya pero hindi ko pinansin. Nang makalayo ang wala ng hiya binubuksan ko yung pinto pero ayaw. Nakalok ba to? Wala naman ang unlock dito sa pinto kagaya ng nasa kotse ni Aris. Paano to? Kasalanan tong lahat ng babae ng maldita na Imelda pala ang pangalan. Siya yung makabintang ng magnanakaw kay Sin, wagas. Pinuntahan namin siya ni Kiefer. Hindi ko nga lang alam kung paano niya nalaman ang bahay nito ng babae. Basta tumawag siya kay Rory, classmate naming, at nagtanong. Binalak ni Kiefer na bayaran yung babae para paaminin. Kaya lang maldita talaga yung Imelda. Nagalit pa sa amin at kung ano-ano pinagsasasabi. Kaya ayun, nag-init ang ulo ko at sasampalin ko sana. Hinawakan lang ako agad ni Kiefer at pilit inilayo. Bagay sa kanya pangalan niya. Imelda maldita. Kainis. May ilang minuto rin siguro akong nakaupo sa loob ng kotse ni Kiefer bago siya bumalik. Sumakay siya agad at pinaandar ang kotse. Kahit hindi siya nagsasalita ramdam kong mainit ang ulo niya. Buwisit. Sabi niya. Ay bigo. Init ng ulo niya, obvious na ginalit din nung Imelda. Impakta yun. Isang sampal lang talaga, maligaya na ako. Ano na? Ano nang gagawin natin ngayon? Inis na tanong ko sa kanya. Bumalik muna tayo sa school. Sagot niya sa akin. Ilang subject na yung hindi namin napasukan. Pisti kasi. Kapag nalaman pa sa bahay to makagalitan pa ako. Bakit ba kasi? Bakit si Sin pa ang napagtripan ng kung sinong damuho? Kawawa yung bata. Tahimik lang kami sa bahay nang may bigla ako ng maalala. Kiefer D. Tawag ko sa kanya. Hindi siya sumagot pero alam ko nang narinig niya. Gusto ko lang sana itanong kung may napansin ka sa test paper ko nung pinasa mo yun kay Sir. Hindi siya sumagot. Ay baka hindi ako narinig. Nakatingin pa rin ako sa kanya, samantalang siya sa daan pa rin ang focus. Did that, maikli niyang sagot. Hinintay ko kung duduktungan pa niya yung sinabi niya pero tumahimik na naman ang ulupong. Ang alin? Tanong ko. I answer your test kaya ka nagka-grade. Pakshit. Napasinghap na lang ako bigla sa inis. Sira ulo kasi tong gago na to wala ata sa katinuan ang isip niya. Baliw ka na ba? Ipapahamak mo ko sa ginawa mo. Hindi ka mapapahamak kung hindi nila malalaman. Nag-iisip ka ba? Kiethe. What kind of question is that? Medyo tumaas yung tono ng boses niya. Nga naman. What kind of question niya naman yung tanong ko? Siyempre. Hindi is Faye nag-iisip. Abnormal kasi siya, hari talaga ng mga ulupong. Baliw. Ano ba kasing pumasok sa isip mo? Bakit mo ba Bumabawi ka sa ginawa mo ng kahalayan sa akin, no? Bigla ko kasing naalala yung ginawa sa akin ni Kiefer dati. Sa halip na mag-sorry binigyan lang ako ng ice cream ng moko ng. Pati moto niya naalala. Apologizing is not I think so as explaining. Kaya agad din pumasok sa isip ko na ganun din ang ginawa ngayon. Don't call it kahalayan. Parang ganun na nga di. I chuckled bitterly. Napakahirap bang mag-sorry? Hindi mo ba natutunan ang mga salita ng yun? Sorry lang okay na. Hindi na aabot sa ginawa mo. No ayoko nang nag-sorry. Nakakababa ng sarili. Natampal ko na lang ang noo ko. Napakataas ng pride ng tao nang to dinaig ang Burj Khalifa. Hindi ko kinaya. Taas. Like years ang layo. Pagbalik sa school, agaw eksena yung kotse ni Kiefer. Buti na lang kaunti lang ang estudyante sa labas. Tumakbo ako pabalik sa room. Gusto ko na rin kasing kamustahin si Sin. Pagpasok sa room, wala pa ring buhay ang paligid. Tulala pa rin ang Sin, saan kayo galing? Tanong sa akin ni David. May inasikaso lang ti. Sagot ko. Lumapit ako kay Sin, Gusto mo chocolate? Masiglang tanong ko sa kanya. Nagpilit lang ng ngiti ang Sin at umiling bago bumalik sa pagtitig sa kawalan. Ako, gusto ko. Singit ni Eren. Irap lang ang binigay ko sa kanya. Para kaya kay Sin to Yuri. I need to talk to you. Sabi ni Kiefer na nakatayo sa pinto. Lumapit naman ang Yuri at lumabas sila ulit ni Kiefer.
Bumalik ako sa upuan ko pero nakaisin pa rin ang tingin ko. Ano bang gagawin ko sa bata na to? Dumating ang lunch break. Hindi na kami nagpunta ng tambayan. Ayaw rin kasi nang umalis ni Sin, doon na kami kumain sa room, kahit halos maubos ng mga patay gutom ang baon namin, kakahingi nila. Wala ring gana ang Sin kaya sila Eren at Kit lang din ang nakinabang sa baon niya. Sin naman. Maging sa mga sunod namin ng subject ganun pa rin siya. Nakagalitan na rin ako ng teacher namin dahil nasa kanya ang tingin ko. Worried kasi talaga ako. Natapos ang araw at matamlay pa rin ang Sin, sabay-sabay kami nang naglakad palabas. Para takpan na rin siya sa mga tao ng pagbubulungan lang siya. Kaya lang hindi pa rin talaga siya nakaligtas. Yung mga bag nyo guys, hindi na nahiya. Nakakatakot na tuloy lumapit sa kanya. Nag-iinit na naman ang ulo ko sa mga tao ng to, wala ba ako nang pwede nang sampalin sa kanila? Kahit isa lang. Kami na maghahatid kay Sin sa kanila. Umuwi ka na sa inyo. Utos ni Yuri sa akin. Tumango na lang ako at hinayaan silang umalis. Naglakad lang ako pauwi sa amin. Iniisip ko kasi kung ano nang pwede nang gawin para bumalik na sa dati si Sin. Hindi talaga ako sanay ng ganyan siya. Pagdating sa bahay, may van na nakaparada sa labas. May bisita yata sila. Pumasok ako agad para tignan yun. Si Tito Jules, asawa ni Tita Gemma. Dumating na siya. Jay, batiin mo ang tito mo. Utos sa akin ni tita nang makita niya ako. Ninisian ko naman siya pagharap sa akin. Ikaw na ba yan, Jay? Ang laki mo na. Sabi ni Tito Jules. Napahimas ako ng batok. Kamusta po? Nahihiya ang tanong ko. Ayos lang ni. Tumingin siya sa likod ko. Hindi mo kasama si Aris. Nagpilit ako ng ngiti at umiling. Baka padating na yun ni. Singit ni Kuya Angelo. Andito na rin pala siya. Jay, magbihis ka na at magmeryenda. Utos ni tita. Agad naman ako nang pumunta sa kwarto ko para magbihis. Akmang lalabas na ako ulit nang bumukas ang pinto at pumasok si Kuya Angelo. I need to talk to you. Seryoso niya nang sabi at isinara ang pinto. Kinabahan ako agad. Mukha nang alam na niya na nag-skip ako ng class. Tungkol saan? You skip your class this morning, is that true? Sabi na eh. Umiwas ako ng tingin at napakagat sa ibaba ng labi. Lagot na naman ako nito. And you're with Kiefer. Dagdag pa niya. Napakamot ako ng ulo. Hindi ko alam ang sasabihin kay kuya. Bigla na lang niya hinatak ang patilya ko. Aaw. Tumitigas na naman ang ulo mo di. Sabi niya habang patuloy sa paghatak. Aaray. Kuyal. Isa pa ng beses na may gawin ka ng kalokohan, yari ka sakin, sabi niya at binitiwan ako. Maiyak-iyak ako habang hinihimas ang patilya ko. Masakit kaya? Parang mas gusto ko pa kapag nagbubunganga siya. Lumabas na ako at dumiretso sa kusina. Andun na si Aris kausap si Tito Jules. Tumabi sa kanila si Kuya Angelo. Nakikinig lang sila kay Tito sa mga kwento nito. Nakakatuwa sila tignan at nakakainggit na rin. Kahit kasi hindi si Tito Jules ang tatay nila, close na close sila Kuya Angelo at Aris sa kanya. Alam ko na matay na tatay ni Kuya nung sanggol pa lang siya, kaya siguro Fernandez na rin ang ginamit niya. Yung tatay ni Aris, hindi malinaw ang usap. Hindi ko alam kung ano nangyari dun. Basta, alam ko lang ilang beses niya sinubukan ng kuhanin si Aris. Fernandez na din ginamit niya, kasi hindi naman daw naging tatay sa kanya yung tatay niya. Ako. Eto, Mariano nga ang gamit hindi ko naman kilala tatay ko. Basta alam ko lang pangalan niya sa birth certificate ko, Boy Mariano. May ganun palang pangalan? Buti sana kung iisa lang siya ng Boy Mariano sa Pilipinas. Kaya lang, syempre hindi. Saan na kaya siya? Sa picture ko lang siya nakita dati. Iisa ng picture namin na tinago pa ni Lola. Ayaw daw kasi ni Mama na makita pa yung lalaki na yun. Baby pa ako dun sa picture tapos buhat-buhat ako ni Papa. Nasa harap kami ng simbahan na hindi ko kilala ng lugar. Kailan pala dating nila nanay dito? Tanong ni Tito Jules na nagbalik sa akin sa ulira. Pupunta sila Lola dito. Weekend daw, G. Sagot ni Tita.
Pupunta nga sila. Galit kaya siya sa akin? Gusto rin kaya niya ako nang makita? Sa totoo lang nami-miss ko na rin si Lola. Natatakot na lang ako sa sasabihin niya. Ano na? Wala pa rin? Tanong kay Kiefer. Hindi sumagot ang Luko. Ilang araw na ako nang naghihintay sa plano ni Kiefer para mahuli yung salarin. Kaya lang hanggang ngayon, nga. Naghihintay ako sa wala. Naiinis na ako. Feeling ko hindi na babalik sa dati si Sin, nabubulok na rin yung pera sa bag ko. Natutokso na nga ako ng gastusin eh. Kaya lang agad bumapasok sa isip ko si Si. Alam mo kung wala ka talaga ng plano, sabihin mo na lang. TFF. Pisti. Aanhin ko kiss niya. Buti sana kung may pakinabang yan. Naku naman. Sabi ko at nilayasan siya. Bumalik ako sa room para tignan si Sin, para nang lalo siya nang lumala ngayon. Ayaw na makipag-usap sa iba. Jay. Wala talaga. Sabi sa akin ni Eren. Nanghingi na kasi ako ng tulong sa kanila para maibalik si Sin sa dati. Kaya lang, malapit-lapit na sila ng sumuko. Kainis. Hindi ko kaya nang maupo lang dito at pagmasdan si Sin, desidido na ako. Gagawin ko na yung una ng plano ko. Kinuha ko yung pera sa bag at mabilis na naglakad palabas ng room. Nakita pa ako ni Kiefer pero hindi ko na hinintay ang sasabihin niya. Sa main building ang destinasyon ko. Pero malayo pa nakita ko na yung grupo ni Aris na papunta ng cafeteria. Bawal sa cafeteria ang A. Baka kung ano nang iparusa sa akin kapag nagpunta ako doon. Pero kailangan ko talaga nang gawin to. Bahala na si Batman. Dumiretso na ako sa cafeteria. Pagpasok, agad na tumahimik ang mga tao doon. Lako ng paki sa inyo. Lumapit ako sa lamesa nila Aris at pare-pareho sila nang tumigil at tumingin sa akin. Bawal angs dito. Bungad sa akin ni Freya. Pero na kay Michael ang atensyon ko. Ibinato ko yung kumpol ng pera sa kanya. What the, hindi ko na siya pinatapos. Yan ang pera ng binigay mo dun sa babae. Ivy, are you giving it back to me? Tanong ni Michael. Baka nakonsensya kaya isinoli na ni Sin. Singit naman ni Freya. Hindi. Hindi si Sin ang nagnakaw niyan. Ako. Aris chuckled. Trying to be a hero again for section. He then crossed his arm. Jay. Wag mong gawin to si Sin ang tinuturo nung babae. Sabi ni Kiko. Pati ba naman ikaw? Pero hindi niya nakita na kinuha talaga ni Sin. Dahil ako kumuha nun at inabot ko kay Si yung bag. Hindi ko nga lang alam na hindi niya napansin na ako yung nag-abot sa kanya. Paliwanag ko. Tanggapin niyo ang explanation ko. Mga pisti kayo. Paano mo nalaman na may pera sa bag? Diretso ang tanong ni Aris. Ay shit. Narinig ko nang pinag-uusapan nila ng boyfriend niya. Kaya ko to gawa lang ng kwento baka makalusot. Para kay Sin. Bakit mo kinuha? Kaya ka naman ng bigyan ni Kuya. Tanong ulit ni Aris. Manunang tumahimik na lang. Bakit ba nakikialam pa to? Hinuhuli talaga niya ako. Nahiya na ako kay Kuya. At natakam ako dun sa pera. Medyo tumataas ang tono ko. Umayos ka, Jay. You sound defensive. Sabi ni Freya. Dapat sa isang to hindi na nagsasalita. Wala naman ng saysay yung mga sinasabi niya. Nang iinis lang ata. How much is the money? Tanong ni Michael. Yung ninakaw mo. 20,000, mabilis ko ng sagot. But this one is 25,000. Sabi ulit ni Michael habang winawagayway ang pera. Kasi 25,000 yung binigay mo sa babae. Ayoko nang magkautang na loob sa'yo. Michael smirked. Kung gusto mo talaga. Then fine, ikaw na nagnakaw. Sabi ni Aris. Talaga. Mayabang ko nang sabi at agad na umalis ng cafeteria. Babalik na ako sa room. Kailangan ko nang mag-isip ng sasabihin kay Sin, mga dahilan at paliwanag. Pagpasok ko sa room. Mga nagkukumpulan sila at hawak-hawak ang mga cellphone. Pare-pareho sila nang tumingin sa akin. What were you thinking? Galit na sabi ni Kiefer. Bakit? Naka-live ka sa Facebook. Sabi ni David at hinarap sa akin ang phone niya.
Putakte. Sa posisyon ko, nakaharap ako sa nagvi-video. Account ni Freya yung nag-post, bruha talaga. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko ini-ekspekto pero dapat maging handa ako. Ginusto ko to, bakit mo ginawa yun, Jay? Pinahamak mo yung sarili mo. Nag-aalalang tanong ni Sin, umiti ako sa kanya. Gusto ko kasi nang bumalik ka na sa dati. Pero paano ka na? Ano na lang sasabihin sa'yo ng tao? Wala ako nang paki sa kanila. Ako pa. Kaya ko to. Kakayanin ko. Higit pa dito ang mga naranasan ko. Wala ako nang paki kahit ano nang sabihin nila. Alam kong pwede ako nang malintikan sa ginawa ko. Pupunta pa naman sila lola. Hindi malabo nang hindi nila malaman. Ihahanda ko na lang yung sarili ko sa sasabihin nila. Salamat, Jay, sabi ni Si at ngumiti siya sa akin. Ngumiti din ako sa kanya. Ngiti nang nagsasabi na okay lang ako. Sa ngayon, I got thousands of views and counts. Pagyayabang ni Freya. Bakit kailangan nyo pa nang i-post? Irritable ang tanong ni Kiko. Concern? She need to learn a lesson. Na ang pakikialam ay may malaki ng kabayaran. Michael said. I wanted to complain about what they did. Buti sana kung buong school lang ang makakakita nun. Pero pati ibang tao. Malamang nakarating na rin to kay kuya. Pero may point din naman sila. Kailangan matuto ni Jay na tigilan ang pakikialam. Papasuspend ba natin si Jay? Nagpunta siya ng cafeteria kahit bawal. Tanong ni Michael. Wag na. Para na rin siya ng mapaparusahan sa mararanasan niya. What the DCA? Freya suddenly cursed. Someone deleted the video. You deleted it. Galit na tanong ni Michael. Freya rolled her eyes. Someone nga ba? She sarcastically said. But it's your account. No one can delete it except you. Sagot ni Michael. Unless it was hacked. I said boringly. Freya suddenly got scared and immediately typed something on her phone. Karma yan ni. Kiko murmured. One of these days, I will to talk to this guy and clear things about Jay. Successfully deleted. Edrix announced. Napakagaling talaga ng tao ng to sa computer works. We're lucky to have him here with us. Malamang naghi-hysterical na si Freya ngayon. Yuri said. Okay na ba si Sin? I asked them. Medyo okay na siya. Pero nag-alala pa rin kay Jay. Kit answer. Do you have any plan? Hindi naman siguro natin hahayaan na dalin lahat ni JJ ang problema. Yuri said. I look at him confusedly. Ever do I smell something weird? Smell like worried or concerned? I'll talk to Sin about that. I answer shortly. Ha ha ha. Freya is trying to get her account back. Edric said while laughing. Ibalik mo na. Baka umiyak pa yun. Pang-aasar ni Kit. Should I? Panghihingi ng permiso ni Edric sakin. Just nod. Wala naman na ako nang gagawin sa account niya. Hindi naman kagandahan ang pagmumuka niya para pagmasdan ko pa. Puro kaartihan lang din niya ang makikita ko dun. Okay na si Sin, hindi pa naman totally pero nakakausap na namin siya. Nakakangiti na rin siya kahit papano. Naglalakad na kami palabas ng school. Inihanda ko na ang sarili ko dito. Siya pala talaga, hindi si Sin. Hindi na nahiya. Ginamit niya si Si. I feel sorry for Sin. Dapat dyan in-expelled. Nagkuyom ang kamao ko. Akala ko handa na ako. Pero hindi ko maiwasan ng hindi mainis. Okay ka lang, Jay? Tanong sa akin ni David. Umiti lang ako bilang sagot. Naghiwa-hiwalay na kami paglabas ng gate. May pupuntahan pa daw kasi sila bago umuwi kaya hindi na nila ako maihahatid. Dumaan mo na ako sa Minimart. Gusto ko kasi Eve ice cream. Bawas bigat ng loob. Welcome to Minimart. Bungad sa akin nung cashier. Umiti lang ako sa kanya at dumiretso sa ref para kumuha ng ice cream. Bumalik ako agad sa cashier pagkakuha ng gusto ko. Panay ang sulyap sa akin nung kahera habang pinapunch yung binili ko.
78.50 po, sabi niya. Binigay ko yung bayad. Akmang aalis na ako nang pigilan ako ng kahera. Miss, kung okay lang po, pwede na silipin yung bag nyo. Sabi niya sa akin. Taka ko siya ng tinignan. Para saan? Kay kasi Podi. Mukha nang alam ko na yung dahilan. Kasama to sa ginawa ko kaya dapat niready ko na rin yung sarili ko sa mga ganito. Kung hindi ako pumayag, anong gagawin mo? Paghahamon ko. Miss, para lang po sana, may CCTV camera kayo diba? Bakit hindi mo tignan? Sandali siya nang humarap sa computer niya at pinanood yung key footage. Humarap siya sa akin. Sorry po, miss. Tinignan ko siya ng diretso sa mga mata. Payong kaibigan kahit hindi kita kaibigan at hindi rin kita gugustuhin ng maging kaibigan. Huwag kang judgmental, siguro napanood mo yung video pero wala ka doon para malaman ang buong pangyayari. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya. Para kasi nang maiiyak na ako. Ngayon alam ko na yung nararamdaman ni Sin, isa pa lang tupano kung buong school na. Baka hindi ko kayanin. Pero okay lang. Okay lang ako at lahat ng ito.